Sa piging ng ating Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumairi. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. At upang tayo maging marapat sa misang ito, kaalinsabay ng ating mga intensyon na inilalahad natin sa Panginoon, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga OFW, mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at pantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lupos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ni numan ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ni numan ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos, at si Pedro. Ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap,
Lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo namay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang daigdig, lahat doon ang may-ari ating poon. Ang daigdig, lahat doon ang may-ari ating poon. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo ay natayo at siyaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang daigdig, lahat doon ang may-ari ating poon. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumampa sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang daigdig, lahat doon ang may-ari ating poon. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang daigdig, lahat doon ang may-ari ating poon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nanggilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, ang mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Meron po tayong sinasabi kong minsan na ganito, "Huwag kang magyabang kung wala ka namang ipagyayabang." Totoo po ba yan? So ang ibig sabihin po ba niyan? Pwede na tayong magyabang kung meron naman tayong ipagyayabang? Ang sagot ko po dyan ay, yes. Para sa akin, pwede tayong magyabang kung meron tayong ipagyayabang. Pero, depende sa ating ipagyayabang. Kung ito ba ay worth it ipagyabang. Tanungin din natin yan. Sinabi ko po yan kasi parang ganyan ang sinasabi ni
San Pablo, ngayon, sa mga taga-Korinto, in effect, parang sinasabi niya sa kanila, huwag kayong magyabang kung ang ipagyayabang nyo ay si Pablo lang, si Apollos lang, si Pedro lang. Sapagkat hindi yan worth it, ipagyabang. Para lang din tayo, in our case. Sino nga po ba o ano nga po ba ang dapat at pwede nating ipagyabang? Kahit sino mga taong makapangyarihan yan. Bakit? Hindi ba nawawala ang kapangyarihan? Kahit sino mga taong mayaman yan. Bakit? Hindi ba nauubos ang kayamanan? Kahit sino pang taong sikat at kilala yan. Bakit? Hindi ba yan nakakalimutan? Hindi ba lilipas din ang kasikatan yan? Kahit sino pang taong kagaling yan. Bakit? Hindi ba mamamatay yan? O kahit anong bagay pa yan, hindi ba masisira o mawawala yan? The point is, wala naman talaga tayong pwedeng ipagyabang kung tao o bagay man yan. Pero meron pa rin tayong pwedeng ipagyabang. Kung ang ating ipagyayabang ay ang Diyos lamang. Sabi nga po ni St. Paul sa 2 Corinthians 10:17, let the one who boasts, boast in the Lord, sapagkat ang Diyos lamang ang dapat at pwede talaga nating ipagyabang. Hindi ko po alam kung natatandaan nyo dati yung joke sa bulagaan ng Itbulaga na payabangan. Kung saan, halimbawa, sasabihin ng unang magyayabang, wala kayo sa cellphone ng lolo ko, nabagsak na 10 beses. Hindi nasira, hindi nagasgas. Babanat naman yung ikalawang magyayabang. Wala yan sa cellphone ng lolo ko. Bumagsak. Wala pa dun sa terrace. Hindi nasira. Bumagsak 1 beses sa tubig. Hindi na nasira. All in all, bumagsak ng 15 times. Sa'yo, 10 times lang eh. Sa akin, yung cellphone ng lolo, 15 times. Hindi nasira. Inawasak. Pero dito nababanat yung pangatlong magyayabang. Mahinang klase pala. Sirain pala ang mga cellphone ng mga lolo ninyo eh. Wala yan sa cellphone ng lolo ko kasi yung cellphone ng lolo ko nabagsak lang 1 beses. Ayun, wasak. So tatawa ngayon yung dalawang naunang nagyabang. Ano ka ba? Sasabihin siyempre nila, yung cellphone nga ng lolo namin, 10 times, 15 times bumagsak. Nabagsak pa sa terrace, nabagsak pa sa tubig, hindi nga nasira. Sa iyo, 1 bagsak lang, sira agad, wasak agad. Pero dito napapasok yung punchline nung pangatlong nagyabang. Hindi nyo naman kasi nililinaw muna kung ano yung sinabi kong nawasak lang ang cellphone ng lolo ko ay bumagsak. Ang nawasak, yung sahig namin, 1 bagsak lang ng cellphone ng lolo ko, wasak. Hindi nga kami makadaan hanggang ngayon, sobrang wasak. And then maririnig mo yung famous na reaction ng dalawang pinagyabangan. Nye! Mga kapatid, sino man o anuman ang ating ipagyabang, nyek lang yan o maliit na bagay lamang yan kumpara sa Diyos na dapat at pwede nating pagyabang. Besides, malaking katangahang masyado kung ang ipagyayabang lang natin ay isang bagay o isang tao, gaano man ito kahanga-hanga para sa atin. Kung doon lamang mafo-focus ang atensyon natin. Sapagkat sabi ni St. Paul sa ating first reading, ang lahat ay sa atin. Sa mga taga-Korinto, na para bang sinasabi dito ni San Pablo, kung ipagyayabang ninyo na kayo'y kay Apollos, bakit? Kung tutuusin, si Pedro din, si Pablo din ay para sa inyo. Sa mga nagyayabang naman, para kay Pablo. Kung tutuusin, hindi lang si Pablo ang para sa inyo, pati si Apollos, si Pedro din. Sa mga nagyayabang naman, para kay Pedro, bakit kay Pedro lang kayo? Kung tutuusin, si Pablo at si Apollos ay para sa inyo din. Lahat ay para sa inyo. Pati ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, lahat ay para sa inyo. Kung papaanong ang lahat din po ay para sa atin. Kaya malaking tangahan kung ang pagyayabang lang natin ay specific na tao or thing at ang iba na meron talaga tayo kay Kristo ay i-disregard natin. Kitang-kita po yan, halimbawa sa mga taong labis na nagpapahalaga sa kung ano man o kung sino man ang nasa buhay nila. Nagpapahalaga sa pera, sa kapangyarihan, sa kasikatan, sa kahit sinong tao. Kaya kapag nawala ito, nawawala na ng gana, nawawala na ng saya,
Nawawala na ng pag-asa o hindi ba't katangahan yan? Sapagkat ang buhay ba, ayan lang. Yan lang ba ang meron ka? Sa totoo lang, kung ang buhay mo ay totoong na kay Kristo. Kaya napakahalaga na anuman o sino man ang meron tayo, ang Diyos lamang ang ating pinakaipagyabang. Yung relasyon natin sa Kanya, yun ang ating pinakapahalagahan. Upang kahit sino ano mawala sa atin, hindi tayo makaramdam na tayo talagang nawalan. Because if we are truly with Jesus, even when we lose something or someone, we still have everything. Narinig po natin sa ating first reading, ang sabi ni St. Paul na kahit ang kamatayan ay atin, which basically does not mean yung mamamatay tayo at wala na. Hindi. Ang ibig sabihin nito, kahit ang kamatayan natin ay pag-aari natin, makatutulong sa atin, makapagsaserve sa atin in such a way na mamatay man tayo o ang mahal natin kay Kristo, pwede tayong mabuhay pa rin. Kaya nga, yun ang dapat nating ipagyabang yung relasyon natin sa Diyos, na tayo nasa Diyos, sapagkat kapag tayo nasa Diyos, we won't lose anything. We will have everything. Kung mapapansin po ninyo, yun ang naging karanasan ni Pedro at ng mga alagad sa ating narinig na Ebanghelyo. Magdamag silang nang huli ng isa pero wala silang nahuli kahit isa. Isipin po ninyo, mga bihasa silang mangingisda at yun lang din ang inaasahan nila. Kumbaga, yun ang pinagyayabang nila. Kaya't nang wala silang mahuli kahit isa, very down sila. But Jesus made them realize na kung siya ay kasama nila, hindi sila pwedeng mawalan sapagkat marami siyang paraan upang makahuli sila ng isda sa karagatan. Ganun din sa karagatan ng buhay natin. Ano man o sino man ang mawala sa atin, ang Diyos, ang ating Panginoon, ay may paraan para ibalik sa atin yan, para palitan sa atin yan. Kaya nga with Jesus, ano man ang mawala sa buhay natin, we can always say with conviction yung, there are many fish in the sea. Sapagkat with Jesus, laging may paraan, laging may pag-asa. Hindi tayo mawawalan. Kaya sa mga nawalan siya ng trabaho, ng negosyo, ng taong minamahal, sa mga taong nagplano dyan ng mabuti pero hindi natupad ang kanilang plano, para sa mga taong may sakit, kung sa tinagal-tagal ng panahon ay nawawalan kayo ng pag-asa, nawawalan kayo ng gana, baka po pala tandaan nyo na nakapagyabang kayo kahit di nyo namamalayan nang wala naman kayong dapat ipagyabang dahil ang ipinagyabang ninyo all the while sa inyong buhay ay tao o bagay lang. Ang Diyos po sana ang tangi nating ipagyabang upang kailanman hindi tayo mawalan sapagkat ang lahat ay kaya niyang gawan ng paraan. Again, kung ang kamatayan ay kaya niyang gawan ng paraan, kung ang pagkawala ng ating buhay sa mundong ito ay kaya niyang ibalik, ano ang hindi niya kayang gawa ng paraan at ibalik sa ating buhay? Ito po sana ang hiling nating biyaya ngayon sa ating pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong Makapangyarihan siya. Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutulungan. Ako'y matutulungan niya. ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Alam niya ang Diyos pinagdaraanan. ang samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat,
sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na Ikaw ang aming ipagyabang. Ano man ang mga problema na aming maranasan, na magtiwala kami na kami iyong tutulungan, na ano man ang mawala sa amin, iyong papalitan o tutulungan mo kami sa anumang paraan upang ito ay aming makayanan, na hindi namin mararamdaman na kami talagang nawalan, sapagkat nandyan ka para kami damayan at magbigay ng mga kinakailangan namin upang hindi kami makaramdam ng iba yung kalungkutan. Tulungan mo po kaming Panginoon na iasa ang aming buhay sa iyo lamang. Alleluia! Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos ng pakatandaan. Hindi magmamaliw, hindi nababawasan kahit konti lang. Ang pagmamahal ng Diyos, yan ang iyong asahan, yan ang iyong ipagyabang. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mangyayari sa iyo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayong magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Dalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuran at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagmasbas na sa amin tumutubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagkamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya hindi naibas sa iyo, minabuti niyang maging di rin naibas sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo. Nung ihain niya ang sarili nang kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon lahat ng sa Kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal, alalahanin ng ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairi. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kapantay sa lupa at kalangitan, maging ang sanggol na wala pang malay, sumbitang papuri sa pag-ibig mong taglay. Sino ako na tao lamang at minahal mo
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na panalangin, pati luha'y pumatak. Huwag nawang mawala na sa Isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inagliyab, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kami lahat. Ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid na kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtulong at pagsubaybay. Salamat po sa mga nagpapadala pa rin ng kanilang donations through our GCash and bank account sa pagsubaybay po ninyo sa ating mga Facebook at YouTube pages. Malaking bagay po ang lahat ng ito. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nanisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang